10 prepaid SIM card limit sa bawat individual. Ito ang pinag-aaralan ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang malimitahan ang pagmamay-aring SIM card ng isang tao. Kahina-hinala na raw kasi kung lalagpas pa sa 10 ang SIM card ng isang tao, lalo't talabak ang bentahan ng registered SIM card online sa tala ng CICC. Higit 100,000 SIM card na ang nasamsam ng otoridad sa kanilang mga operasyon. May 6 na raang SIM cards ang nadiskubreng nakarehistro lang sa iisang pangalan. How would you think if you have one person nagre-register more than 10 SIM cards? So magkano na yun? So that's against the logic of it. Besides, ang prepaid card users natin, ang average maximum 2 cellphones, 4 na SIM card. So why would you register more than 10? In fact, a limit up to may 600 nga kami na-detect eh. So it's abnormal, di ba? Abnormal for the prepaid market to have more than 10 SIM cards being registered in your name. Pag-register ka sa business. Rekomendasyon ng mga telco company ang 10 rehistradong SIM card kada tao. Pero para sa CICC, kahit nga 4 o hanggang 5 SIM card, sapat na. Pinag-aaralan na ito ngayon at ang mapagkakasunduan pagtitibayin sa implementing rules and regulation ng SIM card registration law. Bukod pa rito, sumasabay na rin ang gobyerno sa mabilis sa pagbabago ng teknolohiya upang masawata ang pabago-bagong modus sa mga scammer. Gaya na lamang ng paggamit ng AI o artificial intelligence sa pagre-register ng SIM ng isang individual. The unregistered SIM cards, mahirap na mag-register ngayon because you need profile of individuals to do this. So, we're clamping down on that. But the issue here is that there are some methods wherein you can do away with certain controls, no? Tulad yan, pwede mo i-automate ang pag-register. Dati meron tayong kailangan mo mag-selfie. There are tools that can animate still images that would make it look like it's a selfie. So we're seeing a rapid change in technology, no? And we are trying to adapt to it. Inilunsad ang National Scam Watch Movement sa pangunguna ng Scam Watch PH, katuwang ang Department of Information, Communications and Technology. Nalayo maglagay ng isang scam watcher sa bawat pamilyang Pilipino sa susunod na 5 taon. Kasi nung nag-pandemic, na-accelerate yung digitalization nila. Before the pandemic, Facebook lang ang ginagamit niya, YouTube, and then suddenly nag-online class ka, work from home ka. Pag nag-grocery ka, doon na, di ba? So meaning, hindi sila equipped. Kasi sinamantala ng mga tao, sila kasi yung tina-target ng mga scammers eh. Yung phishing hindi nila maintindihan. OTP hindi nila alam. So dito kailangan ang approach dapat natin behavioral, ituro sa mga Pilipino ang pag-iingat kung paano mo sila tinuturuan mag-ingat sa totoong buhay. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.